Wow! Ang ganda! I'm so excited. Sa dami ng puno Nakakatanggal ng stress. at mas masarap ang tulog ni Sharon pag narito, yung mga bata, pati kami, napaparelax ang katawan ng mga punong yan. Ayan ang kitchen. Nagluluto talaga kayo dito? Yes, siyempre si Sharon, di ba? Natutuwa siya pag narito siya dahil meron siyang commercial kitchen. Ano yung pinakamahirap yung pinagdaan ng mag-asawa? Masaya pa ba? Yung away ni Sharon at saka ni Casey. Nasaan ka doon? Si Mel naman, queer. How do you deal with that? Iba yung panahon natin. Mahirap ba to have a wife and someone so famous like her? Ano bang saysay ng pagiging sikat? Ay, yaman kasi ni Sharon. Ay, pasok kasi sa politika yan. Come with me, put your hands together, ta-da, let's be happy. You will see tomorrow's brighter, ta-da, let's be happy. Pilipino tayo, kaya lumalaban tayong nakangiti. Nandito tayo ngayon sa Alfonso, Cavite. Pupuntahan natin si Senator Kiko Pangilinan, matagal nang magsasaka. At excited ako makita ang kanyang farm. At least makita natin kumusta na kanyang farm. Nauna siya sa lahat ng mga marami kong kakilalang mga plantito. Ito talaga, legit na plantito. Tara, let's go. Ayan o, we're here! Tara, Sweet Spring! Wow! Ang ganda! Wow! I'm so excited. Good morning! Hi! Good morning! Kumusta? Si ano pala to, si Ape. Siya ang farm manager, di ba? Oh. Ako ang farmer CEO. Ito, ano lang to. So, 2-bedroom lang siya and a loft. Tuwing kailan ka nandito? Every week, balikan. Ito yung farmhouse mo? Yeah, ito yung farmhouse. So, ito yung sala, living room, dining room area. Ayan ang kitchen. Di ba? Nagluluto talaga kayo dito? Yes. Siyempre si Sharon, di ba? Natutuwa siya pag narito siya dahil meron siyang commercial kitchen. So na, magaling siya magluto? Oo. Magaling mag-bake. So, meron kang 4 burners, isang grill, isang hot plate, isang oven. And then if she wanted another oven, I could have put one more. So ito, simple lang. Simple lang. Parang ito na yung pinaka-asset mo. Yung pinaka-kagandahan. Ito is really your view. So it's really just keeping everything open, no? Yeah, and then surrounded by trees. And then you have your view. How did you end up getting this place? 2011, actually, tatlong, ano yan eh. It's only 3 hectares. So anong experience mo dito sa farm? By 2010, Oh. so umikot na ako sa iba't ibang farms, nakita ko na yung mga problema. Sabi ko sa sarili ko, after 1 year of going around, unless ako mismo ang magfa-farm, hindi ko buong maiintindihan yung dinadanas ng mga farmer. So in 2012, ang first harvest namin dito ng lettuce, June of 2012. So 12 years na, di ba? I've been harvesting annually, monthly pretty much, lettuce and herbs. Tapos, it used to be a coffee farm. So if you see this, this is, ano to, Robusta coffee to. Ayan, you see the beans? Ayan, yan ang Robusta. Tapos, ito yung saging na Arnibal. Hindi siya popular variety, pero sobrang tamis. Hindi siya popular kasi mabilis mabulok, Pero super tamis nga siguro, kaya Arnibal. Yes, tapos pag pinrito mo, grabe. Paborito ni Sharon ito. Ayan, you try it. Pwede na. Ito na. Pwede na yan eh. Yeah. Kayo, kasi nagpa-fasting ako eh. Tamis, di ba? Oh, yan. Sarap. Arnibal. Yeah. So, ang isa pang come-on dito,
Sa dami ng puno, meron kasing science behind pumupunta sa mapunong lugar. Nagpapababa ng ano yan, heart rate, tsaka pulse rate, nakakakalma. Nakakatanggal ng stress. At mas masarap ang tulog ni Sharon pag narito, yung mga bata, pati kami, napaparelax ang katawan ng mga punong yan. Kaya huwag nating puputulin ng So mga prior puno. to 2011, hindi kayo talaga sabihin mga farmer. No, my father, Pampanggenyo. Kapampangan, mahilig din dun sa pagtatanim. So doon kami na-expose. Bakit Sweet Spring Country Farm? Malalaman mo mamaya kasi merong spring water. Ikaw na. O sige, go. Let's see. Oo. Let's look at the oo. farm. Ito ay black pepper. Oh. Peppercorns. Pero ano pa siya, tutubo pa siya umuusbong pa lang siya. So ito ang paminta. Alam niyo ba, ang paminta galing sa isang crawling vine. Ayan, hanggang doon. No. Hanggang doon. No? Surprise. Hanggang doon. Lahat yan, paminta yan. Wow. Magiging ano yan, green, tapos bilog na ganyan. Tapos, pagka namumula-mula na, you harvest, and then isa-sun-dry mo, Ganda niya. tsaka siya mangingitim. So this is black pepper. Bakit ito napili mo? Pwede ka naman mag-farming sa ibang lugar. Pwedeng bigas. Bakit dito sa South? Ba't Cavite? Well, tatlo ang dahilan dito. Siyempre, pag nag-farming ka, kailangan source of water. Yes. Sa maraming area sa Cavite, wala nang tubig, lalo na dyan sa Tagaytay, di ba? Dahil na overdeveloped. So dito, malakas pa tubig. Pangalawa is yung klima. Dito, pagdating ng January, February, ano na siya? Umaabot ng 16 degrees dito. Oh, yeah? Yes, 18. So malamig. Oo. Which means I can produce lettuce here. Kasi lettuce mahilig sa malamig. And then third, yung view. Diba? So, Malapit lang rin talaga dun sa residence nyo. yes, West Grove. Oo. So third, yung view. Diba? Sabi nga nila, you can build a house but you cannot build a view and you cannot construct the weather. Kamusta ang buhay? There was a time that you were Mr. Sharon Cuneta. Or are you still Mr. Sharon Cuneta now? Siguro, I don't mind. Basta wag lang Mrs. Sharon Cuneta ang tawag sa akin. Magkakaproblema tayo ron. Pero dati, lalo ka, syempre, lakas nung Sharon Cuneta na identity, di ba? Mahirap ba to have a wife and someone so famous like her? Pero para saan naman lahat yun, di ba? Ano bang saysay ng pagiging sikat? So, wala. No issue. Well, of course, in the beginning, medyo, siyempre, yung privacy mo, biglang ganyan. But in the end, ano ba ang pananiwala mo? What do you value? Diba? Do you value family life? Do you value marriage? Do you value being a father? I mean, those are the most important things. Society can be so shallow din. Nasasabihin, ay, yaman kasi ni Sharon. Ay, pasok kasi sa politika yan. You had to deal with those things, of course. Yeah, but in the end, sabi nga, alam ko kung ano yung totoo eh. Di ba? Na tapat yung aking hangarin. Di ba? And malinis yung aking hangarin. No? So, ayan, 28 years na kami. Di ba? I mean, they can say all they want, but in the end, you know, we, through thick and thin, di ba? Love conquers all. So yeah, in the beginning may mga ganun, but sabi ko sa sarili ko, alam ko naman kung ano yung nasa puso ko. Di ba? So, kahit na ano pa sabihin nila, ito ang totoo, hindi totoo yung sinasabi nila, so panatag ang loob ko. Sino kayo aside from being a politician? Nung 5 years old ako, 6 years old, ang superhero namin noon, si Neil Armstrong. Di ba? So, pinangarap ko maging astronaut nung bata ako. Ang biro ko nga, hindi ko man naabot yung buwan. Naabot ko naman yung megastar. Totoo. Sige, paano nyo nakilala si Megastar? Sa kasal ni Anthony at ni Maricel. Yeah. Oo. Hindi kami magkakilala. We've never met.
So yun, nandun siya yung parang reader, ginawa siyang reader sa Bible. Tapos, papunta ata siya ng restroom and I happened to be there. Sabi kasi niya, hi, hello. Sabi niya, hello. Seryoso daw. Sungit. Sabi ko, effective, di ba? Kasi naalala niya. To be different. Lakas ng loob nyo. At that time, syempre, Well, megastar. Hindi kayo natakot? Hindi kayo nag-alangan na lapitan siya o pormahan? meron din, siyempre. Yung kapatid ko nagsabi, may the RL disease. Matagal na namang malakas ang apog niyan. Pero, ang sa akin kasi, sabi ko, alam ko, gusto niya ng, di ba, she values family. Di ba? She values family life. Mahalaga sa kanya yung, mahal niya yung mga magulang niya. Di ba? Mahal niya ang anak niya. Di ba? Eh, yun din naman ang gusto ko eh. Di ba? Mahal kong mga magulang ko. I value family. So, if we share the same values, regardless, di ba? Pero at that time, it's complicated pa yung kanyang buhay. Siyempre, Totoo. Pero in the end, sabi mo nga, di ba? Hindi ka ba nag-alala? Diba? Sabi ko, by that time, I was already 32, 31. Lord, sabi ko, ang dami ko nang, di ba, sinubukan ligawan na, at, di ba, akala ko yun na, laging wala eh. Parang, di ko ata, wala ata sa akin, di ba? Nasa sayo ata. So, ikaw na lang. Ha? This is before I met her, ha? Ikaw na ang bahala. Di ba? Kasi, kung ako, hindi eh. Hindi umuubra. So, ikaw na lang. Tapos, yun na nga, biglang a few weeks later, yun na nga, I met her. Sabi ko, sigurado ka ba, Lord? parang hindi ata. Parang, di ba komplikado ito? Parang ganun. You know? But then I said, I surrendered, di ba? Yun. So, binatang-binata. You went with the megastar who was may unang asawa, may daughter, naging daddy ka bigla at ng 31 years old. Kumusta ang setup na yon? well, sa akin kasi, it was never an issue for me eh. Kasi, Talaga? In fact, may kwento nga niyan eh. Ang unang nakakita nung una naming pamangkin sa operating room, bagong panganak yung eldest sister namin, ako. Kasi excited ako maging uncle. Parang natural affinity with kids. Diba? Siguro kasi, I don't know, no? My mom kasi preschool teacher eh. She started the school in UP Village, Infant Jesus School. So, siguro meron akong genetic predisposition na malapit sa bata. I welcomed it. Parang nanalo ko sa loto ng dalawa. Oo. So what are we looking at? So this is yung natural spring water. No? Sa gitna yan ng property. Yan yung dahilan bakit Sweet Spring Country Farm. Ito, dinatnan na ninyo. Oo. Mga pananim na to. When we bought the property, originally, coffee fruit farm siya. Ayan. Ingat lang ha kasi, so ito yung spring water. We actually dammed it. Kaya tumaas yan. Pero free-flowing pa rin siya. So, ayan, kita mo yung ecosystem niya. Pag marami insekto, ibig sabihin ay organic. So, ito ang pipino. Oo, pwede tayong mag-harvest dito ng pipino. Pipino to? Yes. Ay, ang ganda. Ganito pala itsura ng pipino. Oo, ang ganda. Sarap ng vibe dito, ha? Walang katumbas na kasiyahan ang bountiful harvest and fulfillment. Kasi May nagbago ka ba from before since you started doing this? patience, Yun na. 'di ba? Natuto kang tumanggap ng talo, 'di ba? Na lahat mayroong panahon, 'di ba? Hindi mo pwedeng pilitin ang kalikasan at you cannot force nature. So ito. So yan, that taught me patience. Humility. 'Di ba? Patience, I understand. Humility, bakit humility? Oh? Kasi dati, di ba, kala mo, kaya mo lahat eh. Di ba? Tapos pagka hinarap ka ng force of nature, di ba, dapa, naging humble ka na may mga bagay talaga na wala sa kamay mo. So, tinatanggap mo yun. And hope, kasi bawat tanim mo,
umaasa ka eh. Totoo naman. Hindi ka naman pwedeng, di ba, hindi nangangarap na magkaroon ng tanim. Kung hindi ka na magtatanim. So ang daming lessons in character building. Yung 28 years, how would you describe your marriage now? Well, ang biro ko nga, yun, after 28 years, patay na patay pa rin sa akin si Sharon. We both had plans different from us being together. She was engaged to marry someone else, I was too. Diba? Parang iba yung ano namin. Pero pinagtagpo kami ng Diyos, diba, at that point. And we prayed the same prayer. Lord, ikaw na. So, ang trato ko doon, ang turing ko doon, diba, she's an answered prayer. A testimony to God's faithfulness na sinagot niya yung ang aming dalangin after 28 years. So sa akin, that's how I view this whole... Answered prayer, but I'm sure it's not easy. No, wala. Alam mo, lahat ng pamilya, lahat ng mag-asawa, may kanya-kanyang challenges. Walang exception yan. Siguro ang kaibahan lang, we're very public. That's true. Di ba? Hirap rin nun. So yun lang. But the truth is, all marriages have their share of ups and downs. No exception. Lahat ng mga pamilya may kanya-kanyang mga tampuhan, di ba? May kanya-kanyang mga hidwaan. Nangyayari yun eh. Of course, nabasa ko sa news, mas nagsusokmed kasi si Mega. Very transparent siya sa sokmed niya. How do you deal with that? Sabi ko nga, love conquers all, di ba? Kumbaga, you cannot, in any human being, hindi mo pwedeng sabihin, ito gusto ko, yan ayaw ko. Di ba? Kung dapat yung ayaw ko, hindi pwede yan. Yung gusto ko lang ang pwede. Walang ganun eh. Hindi ko rin gugustuhin sa akin, no? Na gagawin sa akin yun, na yang okay ka dyan, pero yung yang, you just have to love totally, fully, completely, di ba? Walang, yun nga, love conquers all. Ano yung picture na nakakrop ka? Ano yung kwento doon? Kailangan niya ng picture nung tatlo, mga bata, wala siya ibang maano. Tapos minadali niya kasi gusto na niyang, well, immediately she took it down also, di ba? So parang people who saw it, sabi, krinap ka. Pero, tapos the following day, siya naman ang nag-crop ng ulo niya. So, after that, she learned her lesson also. And she's been more careful in what she posts. Ganun pala, no, pag kayo ang nagka-crop or what, ano, ganun palang impact, no? Yeah. Pero, in the end, sabi ko nga, ang importante, long game to eh. Diba? So, we just have to, diba, have faith and love. Ano yung pinakamahirap yung pinagdaan ng mag-asawa? Same as pinagdaanan ng maraming ibang mag-asawa, di ba? Yung masaya pa ba, ganyan. Pero ganun talaga. Ako kasi, my parents were married 56 years, di ba? And 9 kaming magkakapatid. Grabe nga, ang dami nyo man. Di ba? And ang turo sa amin ng parents ko is talagang ang pag-aasawa, forever yan. Di ba? I don't see myself in any other circumstance except being, father to the kids and husband to Sharon. In the end, ayaw mong saktan eh. Mahal mo eh, di ba? Hindi mo dapat sinasaktan yung mahal mo. Di ba? So, titiyakin mo na yung kilos mo, yung ginagawa mo is because you're true to your vows. Kamusta ka naman bilang tatay? Ang turo sa akin ng father at mother ko is just be present. In fact, sometimes you don't have to say anything eh. Basta nandun ka lang. So, ganun, be present in their lives. Yung mga events sa eskwelahan. Present ka palagi. Oh. And also because nagtatag team kami ni Sharon. Eh. Nagturo ako sa Ateneo ng 7 taon. Siguro, ewan ko, it's my genetic predisposition nga to care for kids. Ngayon na malalaki na sila, they speak their own mind. They're very opinionated. That's Paano true. yung diskusyon ninyo? Do you also get into arguments? Oh, but I reassure them, my father and I the same. Magtataasan kami ng boses. Pero ganun talaga, you speak your mind. But never disrespectfully. Yung away ni Sharon at saka ni Casey, of course, nasa Sokmed. How do you deal with those things?
Anong, ang hirap Well, pag magulang yung tampuhan on SOCMED, nasan ka doon? Kailangan mo laging i-present both sides as best as you can. Intindihin, ano ba ang pinanggagalingan? Taga-referee kayo sa bahay minsan. Nangyayari, oo. Pero sabi nila, yung relationship ng mother at daughter, medyo roller coaster minsan yan. Of course, I could be mistaken, but this is what they've said. By and large, more emotional kasi. Yun ang nangyayari. So yun, magre-referee ka. Tapos, eto interesting naman. Si Miel naman, queer. How do you deal with that? Iba yung panahon natin. Totoo. Pero ganun, you just have to accept, support, be there for them. Because the other side of the coin is, if you don't, then you alienate yourself with your children, which is worse. Can you describe each of your children? Si Frankie is headstrong, more extroverted, very articulate, very verbose, prolific writer. Si Miel naman is medyo introverted, sensitive. Parang siya, very Virgo kasi. Sabi nila, rational. Si Miguel, very technical. Ako, nung bata ako, hindi ako makabuo ng isang model plane o model car. Hindi ko kaya yon. Isang beses lang ako gumawa ng model plane, hindi ko pa natapos. Siya, one morning, tapos yung model plane. Wala pa. Ang bilis. Very technical siya. More mathematical. Pero malambing. Sobrang lambing si Miguel. Malapit ka na ba sa empty nester? Another 4 years because kakapasok pa lang ng high school ni Miguel. Pero babalik naman si Frankie next year, so we'll see. Pero this year, yung dalawa, nasa abroad, yung dalawang girls. Yung legislation lang, ano nagawa niyo Ah. sa farmers? Noong 2019, so nag-umpisa akong farming 2012, di ba? Noong 2019, naipasa yung Sagip-Saka Act. Ang isang key provision doon is, pag ang gobyerno bibili na direkta sa farmers at fisherfolk, wala nang public bidding. Question, kapag ganun walang bidding, sino magsistipulate ng price? Negotiated, tapos market prices. Pag ang farmer, alam niyang may bibili na ng produkto niya sa tamang presyo, that opens up a lot of other possible interventions. But first and foremost is, dahil hindi na siya babaratin, may ganyo siya magtanim. 2, dahil gobyerno ang kakontrata niya, pwede niyang gamitin yung negotiated contract na yun as collateral to borrow money from microfinance or land bank. Oh, okay. And once you are able to borrow money, then you can hire more people. Then you can buy. Ay, maganda yun ah. Oo. It creates that environment that will, yun na nga, Sustainable. Mas make farming sustainable. Pag nangyari na yun, susuportahan na, magkakaroon ng game changer. So that's the law I passed. ano nang buhay mo ngayon? Ito, farming advocacy. I still have my law office. So I do lawyering on the side, consultancy on agri investments. Ito, the going around the country addressing and training and speaking. I think we're not done yet. Di ba? Kumbaga sa farming, nagpupunla. Di ba? Meron na tayong pinunla. Dadating din yung masaganang ani. Siguro hindi na kami yun. Baka iba na ang mga leader. Pero dadating din yung panahon na yun. Ang sabi ko nga, well, to borrow the term, di ba? Moses did not reach the promised land, but a Joshua emerged from the Israelis or from their people and completed the job. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. At yan po ang other side ng farmer, Senator Kiko Pangilinan. At kagaya ng palagi nating sinasabi, Pilipino tayo kaya lumalaban tayong nakangiti. Be happy!